Ang hipag na umuuwi sa bahay ng biyenan ay tila dala ang buong sambahayan niya. Sinasabihan pa ako ng aking mga biyenan na maging mapagbigay at pagpasensyahan siya. Kaya nagpa siya akong bumukod. 3 araw lang ang lumipas. Apurahang tumawag ang asawa ko. Gulong-gulo na raw ang bahay. Mga giliw na tagapakinig, ang manugang na babae ay buwan-buwang nag-aambag ng 20,000 piso para sa mga gastusin sa bahay. Ngunit sa tuwing umuuwi ang kanyang hipag, hinahakot nito ang lahat mula sa bote ng patis hanggang sa rolyo ng tissue at kinakampihan pa rin siya ng mga biyenan. Nang umapaw na ang salop, tahimik siyang bumili ng sariling bahay at bumukod. 3 araw lamang ang nakalipas. Nagkakandarapang tumawag ang kanyang asawa para humingi ng saklolo. Gulong-gulo na ang bahay, mahal ko. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng mga pinto ng tahanang iyon? Halina't pakinggan natin ang buong kwento. Ang pangalan ko ay Carmela, 30 taong gulang, isang accountant sa isang pribadong kumpanya sa Makati. 4 na taon na kaming kasal ni Marco at nakatira kami, kasama ng kanyang mga magulang sa isang 3 palapag na townhouse na nasa isang makipot na iskinita sa Quezon City. Noong mga unang araw ko bilang manugang, puno ako ng pag-asa para sa isang masaya at magkakasundong pamilya. Sinabi ko sa sarili ko na pagsisikapan kong gawin ang lahat ng maayos. Igagalang ang mga nakatatanda para matuwa ang aking mga biyenan at maging panatag ang aking asawa. Buwan-buwan, regular kong kinukuha ang 20,000 piso mula sa aking sahod at ibinibigay ito sa aking biyenang babae, si Aling Teresita, para sa mga gastusin sa bahay. Hindi pa kasama rito ang mga karagdagang binibili ko para sa pamilya, tulad ng patis, sabon, mga merienda, o sariwang prutas. Ngunit ang buhay bilang manugang ay hindi pala kasing ganda ng aking inaakala. Ang pinakamalaking bangungot ko ay hindi nagmumula sa nakakapagod na trabaho sa opisina o sa paglilinis ng malaking 3 palapag na bahay, kundi sa mga araw ng Sabado at Linggo. Ito ang panahon kung kailan dumarating ang hipag kong si Bianca, sakay ng kanyang kulay pulang scooter. Ang asawa ni Bianca ay nakatira may 5 minutong biyahe lamang mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Dapat sana, bilang isang babaeng may asawa, inaalagaan niya ang sarili niyang pamilya. Pero iba si Bianca. Tuwing katapusan ng linggo, umuuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang at sa bawat pag-uwi niya, dala-dala niya ang sangkatutak na malalaking plastic bag para mamulot ng mga gamit. Mula sa pinakamaliit na bagay tulad ng bote ng patis na kabibili ko pa lang at hindi pa nabubuksan, ilang pakete ng tissue, isang galon ng sabong panlaba, hanggang sa mga mamahaling imported na prutas na maingat kong itinago sa ref, lahat ay walang pakundangang kinukuha ni Bianca. May mga pagkakataon pa, nakadarating lang ng mga in-order kong skincare products online. Pagkabigay ng delivery rider sa pinto, nakita ni Bianca, binuksan para tingnan, at walang sabi-sabing isinilid sa U-box ng kanyang scooter. Maraming beses na dahil sa panghihinayang at pakiramdam na hindi ako nirerespeto, dahan-dahan kong kinausap ang aking biyenan. Sinabi ko kay nanay na pagsabihan niya si Bianca. Ang mga gamit sa bahay ay binili ko para gamitin ng buong pamilya. Kung kukunin niyang lahat, wala tayong magagamit kapag kailangan at magastos kung palagi akong bibili ng pamalit. Pero gaya ng dati, iwinawak silang ni Aling Teresita ang sinasabi ko. Nakasimangot niya akong pinagsasabihan na masyado raw akong nagbibilang at kuripot. Magkapatid daw sila, nag-asawa ang kapatid niya at naghihirap, kaya bilang hipag, dapat daw akong maging mapagbigay. Ilang bote lang daw ng patis at ilang rolyo ng tissue, hindi naman daw malaking bagay para ireklamo. Lumingon ako kay Marco, umaasang makahanap ng kakampi. Ngunit nakatutok lang siya sa kanyang telepono at malamig na sinabi sa akin na huwag kong palakihin ang issue. Ilang kusing lang daw ay pinapalaki ko pa at nakakasakit lang ng ulo. Dahil sa pagkonsinti ng aking biyenan at sa walang pakialam na saloobin ng aking asawa, lalong naging sobra si Bianca. Itinuring niya ako na parang isang libreng tagapamahala ng bodega at ang 3 palapag na bahay na ito ay isang supermarket kung saan hindi kailangan magbayad. Araw-araw, naiipon ang aking sama ng loob. Natanto ko na sa bahay na ito, palagi lang akong magiging isang tagalabas, isang makina na kumikita ng pera at gumagawa ng gawaing bahay. Wala nang hihigit pa roon. Ang aking pagtitiis ay hindi nasuklian ng respeto, bagkus ay ipinakita lang sa kanila na ang pagsasamantala sa aking pagod ay isang bagay na natural.
Nang hindi na gumagawa ng anumang ingay o pakikipagtalo, sinimulan kong planuhin ang aking buhay. Sa loob ng maraming buwan, tahimik kong hinigpitan ang aking personal na gastusin, inipon ang lahat ng aking mga naimpok bago ikasal at ang aking year-end bonus. Nagpasya akong maghanap ng bahay. Sa isang mini condominium sa Pasig, natagpuan ko ang isang maliit na unit na may sukat na 45 metro kuwadrado, maayos ang disenyo, malinis, at puno ng liwanag. Nang unang beses akong tumayo sa lugar na iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Walang pag-aalinlangan, pumirma ako sa reservation at sinimulan ang proseso ng pagbili nito sa pamamagitan ng installment. Ang maliit na bahay na ito ang magiging kanlungan ko, isang lugar kung saan walang sino man ang may karapatang labagin ang aking personal na espasyo. Dumating ang katapusan ng linggo kasabay ng isang biglaang pag-ulan ng tag-araw sa Maynila. Kagagaling ko lang sa sakit, may sinat pa at sobrang pagod. Para bigyan ng gantimpala ang sarili matapos makumpleto ang isang malaking proyekto sa kumpanya at para palakasin ang katawan, tiniis kong bumili ng isang kahon ng napakamahal na cherry na galing Australia. Kasabay nito, natanggap ko ang isang pakete na naglalaman ng mamahaling French perfume na inorder ko pa noong nakaraang buwan. Isang bagay na matagal ko nang pinangarap ngunit ngayon lang ako naglakas loob na bilhin. Maingat kong inilagay ang kahon ng cherry sa ref. Balak kong kainin pagkatapos kong matulog sa hapon. Ang bote ng pabango ay maayos kong inilagay sa aking vanity table sa kwarto, plano kong buksan at amuyin ngayong gabi. Ngunit dumating si Bianca. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdala ng mga plastic bag tulad ng dati. Hila-hila niya ang isang maliit na maleta. Ang kalansing ng mga gulong ng maleta sa sahig ng sala ay parang isang hamon. Nakahiga ako at nagpapahinga sa kwarto nang marinig ko ang kaluskos sa kusina. Ilang sandali pa, itinulak ni Bianca ang pinto ng aming kwarto ni Marco. Hindi man lang siya kumatok. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang bote ng pabango sa vanity table. Walang tanong-tanong, walang pakundangang pinunit niya ang plastik na balot nito. Sa kanyang pagmamadali, nahulog niya ang takip ng bote sa sahig na tiles. Nagkaroon ito ng lamat sa isang sulok. Napabalikwas ako. Pakiramdam ko ay naninikip ang aking dibdib. Pinulot ni Bianca ang takip. Walang pakialam na nag-spray ng ilang beses sa kanyang pulso at tumawang pilit. Medyo matapang daw ang amoy. Hihiramin niya muna ng ilang araw para tingnan kung babagay sa kanya. Pagkasabi niyon, isinilid niya ang mamahalin kong pabango sa kanyang handbag. Bumaba ako sa kusina. Ang kahon ng cherry na pinakaiingatan ko sa ref ay nasa loob na ng maleta ni Bianca. Katabi nito ang napakaraming sabong panlaba, mantika, at maging ang isang balot ng daing na ipinadala ng nanay ko mula sa probinsya noong nakaraang linggo. Si Bianca naman ay ngumunguya pa ng huling piraso ng cherry na natira sa mesa habang itinatapon ang buto sa basurahan. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa akin. Sa mga nakaraang pagkakataon, magagalit ako, magrereklamo, makikipagtalo, ngunit ngayon, wala na akong gustong sabihin pa. Ito na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang pagtitiis ng isang tao ay may hangganan, at ang hangganan ko ay tuluyan ng nasira ng sukdulang kawalan ng hiya at kapusukan na ito. Bumalik ako sa kwarto, kinuha ang aking telepono, at binuksan ang photo gallery. Hinanap ko ang litrato ng kontrata ng pagbili ng mini condo unit na itinago ko sa loob ng isang buwan. Ipinadala ko ang larawang iyon kay Marco sa pamamagitan ng messenger. Kasama ng larawan, nag-type ako ng isang maikli, malamig, at tiyak na mensahe. Sa susunod na linggo, lilipat na ako. Walang sigawan, walang luha, isang desisyon lamang na matagal nang pinag-isipan at ngayon ay naging isang hindi na mababagong katotohanan. Wala pang 5 minuto matapos kong ipadala ang mensahe. Nagmamadaling pumasok si Marco sa kwarto. Pulang-pula ang kanyang mukha, magkasalubong ang mga kilay sa inis. Hawak niya ang telepono at iwinawasiwas sa harap ko, pasigaw na nagtatanong. Anong kabaliwan daw ba ang ginagawa ko? Akala niya ay nagtatampo na naman ako dahil sa bote ng pabango na nagiging maramot na naman ako sa ilang piraso ng prutas sa kapatid niya. Sinisi niya ako bilang asawa na hindi marunong mag-alaga sa pamilya. Pinapalaki ko raw ang maliit na bagay. Bumili ng bahay nang hindi man lang nakikipag-usap sa asawa at gusto kong guluhin ang bahay na ito. Naupo ako ng tahimik sa gilid ng kama, tinitingnan ang lalaking kasama ko sa hirap at ginhawa sa loob ng 4 na taon. Sa mata pala niya, ang aking sakripisyo at pagtitiis ay isang obligasyon at ang aking pagtutol ay isang walang kwentang pagrerebelde.
Kalmado akong sumagot sa kanya. Hindi ako nagtatampo. Kinukuha ko lang ulit ang buhay na dapat ay sa akin. Bumili ako ng bahay gamit ang perang pinaghirapan ko. Hindi ako humingi ng kahit isang sentimo kanino man, kaya may karapatan akong magpasya. Hindi ko pinansin ang lahat ng kanyang mga reklamo at paninermon. Tumayo ako at nagsimulang mag-impake ng aking mga gamit. Wala akong dinalang anumang bagay na pag-aari ng bahay na ito. Inayos ko lang ang aking mga damit, mga paborito kong libro, personal na dokumento, at laptop. Nang makita ni Marco na seryoso ako, nagsimula siyang mataranta. Ngunit dahil sa pride ng isang lalaking nasanay na sinusuyo, hindi siya nagsalita para pigilan ako, bagkus ay padabog na isinara ang pinto at bumaba. Kinabukasan, tumawag ako ng isang maliit na lipat bahay truck. Ang driver ay kaedad ng aking ama, mabait, at tinulungan akong buhatin ang bawat kahon. Ang biyenan ko ay nakatayo sa ibaba, nakahalukip-kip, at may ngising mapanlibak na sinabi. Tingnan natin kung gaano kalayo ang liliparin ng ibong iyan. Kapag nakalabas ka na sa bahay na ito, huwag ka nang babalik. Yumuko ako at magalang na nagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon at buong pusong sumakay sa sasakyan. 5 biyahe ng truck at nalinis ko ang lahat ng bakas ko sa nakakasakal na 3 palapag na bahay na iyon. Nakatayo sa gitna ng aking walang laman na 45 metro kwadradong kondo, nagsimula akong mag-ayos. Ako mismo ang naggrocery para bumili ng bawat mangkok at kutsara, bumili ng isang maliit na kutson na inilatag sa sahig, at nagdagdag ng isang paso ng money plant sa tabi ng bintana. Sa unang gabi ko sa bagong bahay, nakahiga ako at nakarelax sa malambot na kutson. Sa paligid ko, wala nang boses ng biyenan kong nagrereklamo tungkol sa kuryente at tubig. Wala nang tunog ng susi ng scooter ng hipag ko. Wala nang hilik ng asawa kong walang pakialam at hindi marunong protektahan ang kanyang asawa. Napakatahimik ng silid na naririnig ko ang hangin na dumadaan sa siwang ng bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na mahahabang taon, naramdaman ko ang ganap na kalayaan at kapayapaan na tumagos sa bawat himaymay ng aking kalamnan. Umiyak ako, ngunit iyon ay mga luha ng ginhawa, ng paglaya. Nakauwi na ako sa sarili kong tahanan. Lunes ng umaga, kararating ko lang sa opisina at katatapos lang magtimpla ng kape nang mag-vibrate ang aking telepono. Nakita ko sa screen na may mensahe ng bank transfer mula sa account ni Bianca. Ang halagang natanggap ko ay eksaktong 100 piso. Pagkatapos noon, nag-message si Bianca sa messenger. Ang tono niya ay mapanukso at walang hiya na napatawa na lang ako ng mapait. Isinulat niya. Ang 100 pisong iyan ay unang hulog para sa pabango na aksidente kong nasira ang takip. Yung kahon naman ng cherry, maasim pala. Sumakit daw ang tiyan ng pamangkin ko kaya tabla na, hindi na niya babayaran. Ang galit na bumara sa lalamunan ko ay naging sukdulang pagkasuklam. Hindi na ako nakipagtalo sa isang taong wala ng amor propyo. Bago ako umalis kahapon, sinadya kong kunan ng litrato ang buong laman ng walang lamang ref. Isang malaking ref na walang laman, may ilang mantsa na lang sa sulok ng salamin. Kinunan ko rin ng litrato ang walang laman na estante sa kusina, kung saan dating nakalagay ang galon ng sabon, bote ng mantika, at supot ng brown rice na binili ko para sa aking biyenan. Ipinadala ko ang lahat ng mga larawang iyon sa group chat ng pamilya ng aking asawa na pinangalanang Pamilyang Nagmamahalan. Ang grupong ito ay karaniwang ginagamit lang ng aking biyenan para utusan akong mamalengke o para magyabang si Bianca sa kanyang mga bakasyon. Pagkatapos kong isend ang mga larawan, nagtype ako ng isang mahabang mensahe, malinaw at walang paligoy-ligoy. Isinulat ko, sa loob ng 4 na taon, buwan-buwan akong nag-ambag ng 20,000 piso para sa gastusin, nagpuyat at gumising ng maaga para maglinis ng bahay. Ang kapalit nito ay ang patuloy na pagnanakaw sa aking mga personal na gamit sa ngalan ng pagmamahal sa pamilya. Nag-iwan ako ng huling mensahe na napakalinaw. Kapag itinuring niyo na ako bilang isang taong may laman at buto, na kailangang irespeto ang personal na espasyo, sa halip na ituring akong isang automatic na ref na bubuksan lang at may pagkain na, isang libreng bodega para kay Bianca. Saka tayo mag-usap muli. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, hindi na ako naghintay ng kahit sinong sagot. Agad kong pinindot ang leave group button. Lahat ng sama ng loob at galit na naipon sa loob ng maraming taon ay tila na ilabas sa pagpindot na iyon. Nang hapong iyon, may natanggap akong SMS. Hindi galing kay Marco, hindi sa biyenan ko, o kay Bianca. Ito ay mula sa aking biyenang lalaki, si Mang Cesar. Ang biyenan kong lalaki ay isang taong tahimik.
buong araw na nag-aalaga lang ng kanyang mga halaman sa harap ng bahay. Lahat ng malalaki at maliliit na bagay ay desisyon ng aking biyenan. Nag-text siya ng isang maikling pangungusap na nagpahapdi sa aking mga mata. Patawad anak, dahil hindi kita naprotektahan. Salamat sa iyong mga sakripisyo para sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Mag-ingat ka. Isang linya lang ng mensahe. Ngunit ipinaalam nito sa akin na kahit papaano, sa walang pakiramdam na bahay na iyon, may isang taong nakakaunawa at nakikita ang mga halagang ibinigay ko. Noong mga unang araw ng pamumuhay kong mag-isa, ang aking schedule ay simple at magaan. Pagkatapos ng trabaho, dadaan ako sa maliit na tindahan para bumili ng isang balot ng sariwang gulay, isang kapat na kilo ng hiwang karne, at pag-uwi ay magpapatugtog ng instrumental na musika habang dahan-dahang nagluluto ng hapunan. Hindi ko na kailangang mag-isip kung ano ang lulutuin na babagay sa panlasa ni Aling Teresita, kung anong ulam ang gagawing pulutan ni Marco, o kung kailangan kong mag-grocery at magbuhat ng sangkatutak na gamit tuwing katapusan ng linggo. Ngunit ang aking kapayapaan ay kabaligtaran ng sitwasyon sa 3 palapag na bahay sa Quezon City. Eksaktong 3 araw matapos akong umalis, hating gabi ng Miyerkules, walang tigil na tumunog ang aking telepono. Inaantok akong bumangon at nakita ang pangalan ni Marco na kumikislap sa screen. Balak ko sanang patayin, pero nagbago ang isip ko at sinagot ito. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Sa kabilang linya, ang boses ni Marco ay puno ng pagkataranta at matinding pagod. Halos maiyak na siya, paulit-ulit na humihingi ng tulong sa akin. Sinabi niya na ang bahay ay nagkakagulo na. Ang dahilan ay bago ako umalis. Nasimot na ni Bianca ang huling natitirang mga gamit. Sa mga nakalipas na araw, wala ang 20,000 piso kong ambag. Wala rin ang aking mga kamay na sanay ng mamalengke at magluto, kaya ang buong bahay ay nasa krisis. Ang ref ay walang laman. Walang kahit isang piraso ng gulay. At ang lalagyan ng bigas ay ubos na. Kahit anong kayod ng biyenan ko sa ilalim, ay hindi sapat para makapagsaing. Ang pinakamatindi ay naubusan na sila ng tissue sa banyo, at pati ang hand soap ay tuyo na. Nagreklamo si Marco na pagod siyang umuuwi galing sa trabaho at gutom na gutom. Pagbukas niya ng hapagkainan, isang platong pritong itlog na maalat na inihanda ng kanyang ina ang nakita niya. Kaninang umaga, balak niyang isuot ang kanyang puting polo para makipagkita sa kliyente, pero natuklasan niyang nasa basket pa rin ito ng mga maruruming damit at mabaho na. Hindi gumagana ang washing machine dahil matagal nang naubos ang sabon. Nag-away sila ng kanyang ina, at sinisi siya kung bakit hindi niya ako pinigilan. Nagsumamo si Marco na bumalik na ako. Nangako siyang bibilhin niya bukas ang lahat ng kinuha ni Bianca. Nangakong kakausapin ang kanyang ina at kapatid. Nakaupo ako at nakasandal sa headboard ng kama, tahimik na nakikinig sa kanyang mga hinaing. Sa loob ng maraming taon, umasa sila sa aking pangangasiwa at itinuring itong kasing halaga lang ng paghinga. Ngayong naputol ang pinagkukunan nilang iyon, doon lang sila nasasakal at nagkakagulo. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinabi ang bawat salita sa telepono. Bahay mo iyan, pamilya mo iyan, kaya dapat matuto kang asikasuhin iyan. Kung walang laman ng ref, gamitin mo ang pera mo at pumunta sa supermarket para mamili. Kung marumi ang mga damit, labhan mo sa kamay o tumakbo ka sa tindahan para bumili ng sabon. Hindi na ako ang yaya ng pamilya mo at hindi na ako babalik. Pagkasabi niyon, ibinaba ko ang telepono at agad na blinok ang kanyang numero sa gabing iyon. Hinila ko ang kumot hanggang sa aking dibdib. Ipinikit ang mga mata at nahimbing sa mahabang pagkakatulog. Sa labanang ito ng isipan, kailangan kong maging matatag hanggang sa huli para matutunan nila ang leksyon tungkol sa respeto. Ang maliit na apartment na ito ay maaaring hindi kasinggara ng 3 palapag na bahay na iyon, ngunit ito ang matibay na kuta na nagpoprotekta sa aking dignidad. Bukas, sisikat muli ang araw at magsisimula ako ng isang bagong araw na para lamang sa aking sarili. Linggo ng umaga sa 2nd linggo mula nang umalis ako sa 3 palapag na bahay sa Quezon City, napilitan akong bumalik doon. Nasa panahon kami ng pag-audit ng buwis sa kumpanya at kailangan kong hanapin ang isang lumang folder ng mga dokumento na naiwan ko sa drawer ng aking mesa noong nagmamadali akong lumipat. Nagmotor ako mula Pasig. Sinasabi sa sarili na kukunin ko lang ang gamit at aalis agad. Ginamit ko ang lumang susi para buksan ang gate. Ang kalawangin na bisagra ay umingit sa tahimik at malamig na umaga. Pagpasok ko pa lang sa sala, isang pamilyar na pakiramdam ng bigat ang sumalubong sa akin.
Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong amoy ng amag mula sa mga damit na hindi pa tuyo at amoy ng panis na pagkain mula sa kusina. Ang bahay na dati ay laging makintab dahil sa araw-araw kong paglilinis, ay ngayon ay may manipis na alikabok sa salamin ng mesa. Sa sofa, nakakalat ang mga gusot na polo ni Marco. Sa sahig, may mga tuyong mansa ng tsaa na naging madilaw na marka. Tahimik akong naglakad papunta sa kusina para umakyat sa hagdan. Pagpasok ko sa kusina, natigilan ako. Ang lababo ay puno ng mga maruruming plato na may namumuong puting sebo at ang mga kaldero at kawali ay nakatambak. Sa tabi nito, ang aking biyenan, si Aling Teresita, ay abala sa paghihimay ng malunggay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at inis. Tumingin siya sa akin, may bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata, ngunit dahil sa kanyang pride, bumaling siya sa ibang direksyon. Binuksan ko ang ref para kumuha ng isang bote ng tubig na dati kong inilalagay sa pinto nito. Pagbukas ng pinto ng ref, isang nakakalungkot na tanawin ang tumambad sa akin. Ang malaking ref ay malakas na gumagana. Naglalabas ng malamig na hangin, ngunit sa loob ay halos walang laman maliban sa 3 maliliit na itlog sa pinakailalim na kompartimento. Ang lalagyan ng gulay ay walang laman, at ang freezer ay wala man lang kahit isang piraso ng karne o isda. Maging ang mga bote ng ketchup, mantikilya, at keso na lagi kong binibili para may reserba ay naglaho na. Si Aling Teresita ay nakatayo sa likod ko at bumuntong hininga. Hindi maitago ang kanyang inis, nagsimula siyang magreklamo. Sinabi niya na mula nang umalis ako, sa tuwing dumadalaw si Bianca, kinukuha nito ang lahat ng gamit. Kamakailan lang, kinuha nito ang huling natitirang bigas sa lalagyan at dinala pa ang hindi pa ubos na galon ng mantika. Nang pagalitan niya ito, sumagot pa raw ito, naiilan lang naman sila sa bahay kaya kaunti lang ang kinakain, dinadala niya raw sa bahay niya para lutuin para sa apo niya. Ang mag-asawang Marco naman daw ay may trabaho at may pera, kaya sila na lang ang bumili. Nagreklamo siya na halos 1 linggo nang walang namamalengke sa bahay. Si Marco naman ay laging late umuwi at hindi pa nakakapag-abot ng pera, kaya nagkakasya na lang sila sa kung anong meron. Napakahirap daw ng kanilang pagkain na sumakit pa ang tiyan ni Mang Cesar. Sakto namang bumaba si Marco mula sa itaas. Nang makita ko siya, halos hindi ko na makilala ang aking asawa. Ang lalaking laging presentable, na laging plansado ang damit tuwing umaga, ngayon ay may tumutubong balbas. Maitim ang ilalim ng mga mata dahil sa pagod, at suot ang isang gusot na pantulog. Nang makita niya ako, mabilis na lumapit si Marco. Namumula ang kanyang mga mata na parang iiyak na. Hinawakan niya ang aking kamay, at nanginginig ang boses na nagsabi ng mga salita ng pagsisisi. Sabi ni Marco, alam na niya ang kanyang pagkakamali. Sa mga araw na wala ako, naintindihan niya kung gaano kahirap panatilihin ang isang tahanan. Nahirapan siyang labhan ang mga maruruming damit, hindi marunong magsaing ng maayos, at pag-uwi niya mula sa trabaho, isang malamig na hapagkainan ang nadadatnan niya na halos ikaiyak niya. Humingi siya ng tawad dahil sa loob ng 4 na taon ay naging bulag siya. Kumampi sa kanyang ina at kapatid, at binalewala ang lahat ng aking pagsisikap. Nakiusap siyang bumalik na ako. Nangako siyang mula ngayon ay ibibigay niya sa akin ang buong pamamahala sa bahay at hindi nahahayaang maghari-harian si Bianca. Dahan-dahan ngunit buong diin kong inalis ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Tiningnan ko ng diretso ang aking asawa at biyenan. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Itinuro ko ang walang lamang ref at malinaw na sinabi ang bawat salita. Sinabi ko na ang walang lamang ref ay maaaring punuin sa pamamagitan ng pera sa supermarket sa loob lang ng 1 oras. Kung ubos ang bigas, maaaring ipa-deliver sa pinto. Kung marumi ang mga damit, maaaring dalhin sa laundry shop. Lahat ng mga material na kakulangan na iyon ay maaaring punan ng pera. Ngunit ang respeto na nawala sa inyo para sa akin sa loob ng 4 na taon ay hindi na mabibili. Dati, itinuring ko itong tahanan. Ngunit itinuring niyo lang akong isang katulong na walang sweldo, isang reserbang pitaka. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at umakyat, kinuha ang folder na kailangan ko, at dumiretso palabas. Tinawag ni Marco ang pangalan ko habang sinusundan ang aking likod, ngunit hindi na ako lumingon. Ang aral tungkol sa halaga ng isang babae sa pamilya. Kailangan nilang maranasan mismo ang pagkawala para lubusang maintindihan. Ang buhay sa aking 45, metro kwadradong kondo, ay naging payapa at magaan. Nasanay na akong bigyan ng sarili ko ng mga sariwang bulaklak sa aking mesa tuwing Sabado ng umaga.
Nasanay na akong magkape mag-isa, magbasa ng libro, at makinig ng musika. Hindi ko nablinok ang numero ni Marco dahil naisip ko na bilang dalawang matatandang tao, kung may tadhana, mananatili kami. Kung wala na, maghihiwalay ng payapa. Nagsimulang magbago si Marco. Hindi na siya tumatawag para sumigaw o manisi tulad ng dati. Sa halip, tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, paminsan-minsan ay nagdadala siya ng pagkain sa Pasig. Minsan, isang kahon ng lechon kawali na binili niya sa paborito niyang tindahan, minsan naman ay mainit na nilagang mais, o kaya naman ay isang baso ng milk tea na paborito ko noong bago pa lang kami. Hindi niya ako inuutusang magluto para sa kanya. Siya mismo ang nag-aayos ng pagkain sa plato at nagiinit nito. Pagkatapos kumain, siya ang kusang loob na nagliligpit ng mga pinggan at naghuhugas sa lababo. Habang tinitingnan ko ang malapad na likod ng lalaking may taas na 5'9" na nahihirapang hawakan ng espongha at tumatalsik ang sabon sa kanyang damit, natatawa ako at nalulungkot. Kung sanay ang mga ganitong pagtulong ay nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Marahil ay hindi hahantong sa ganito ang aming pagsasama. Hindi ko pinapaalis si Marco. Ngunit hindi rin ako nagpapakita ng labis na interes. Itinuturing ko siyang isang bisita. Nabawasan ang tensyon sa pagitan naming mag-asawa. Ngunit mayroong isang hindi nakikitang puwang na mahirap sirain. Isang gabi ng katapusan ng linggo, habang si Marco ay abala sa paglilinis ng sahig, sunod-sunod na malalakas na katok ang narinig sa pinto. Binuksan ko ang pinto at napaatras sa gulat. Nakatayo sa harap ko si Bianca, ang aking malditang hipag. Ngunit ang itsura niya ngayon ay malayo sa kanyang karaniwang mapagmataas na anyo. Gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Pagkakita sa akin, humagulgol si Bianca, kumapit ng mahigpit sa aking braso, at pautal-utal na humingi ng tulong. Inalalayan ko si Bianca papunta sa sofa at binigyan ng isang basong maligamgam na tubig. Itinapon ni Marco ang mop at tumakbo papalapit, pagalit na nagtanong kung ano ang nangyari. Inubos ni Bianca ang tubig, humihikbi, at ikinuwento ang trahedyang dumating sa kanya. Ang asawa ni Bianca, ang lalaking laging nagmamayabang tungkol sa kanyang mga multimilyong proyektong real estate, ay lihim palang isinanla ang lahat ng kanilang mga titulo ng lupa sa bangko at umutang sa mga loan shark para mamuhunan sa isang grupo ng mga scammer. Nang mabuwag ang sindikato, nawala ang lahat ng pera. At tinangay ng kanyang asawa ang natitirang pera sa kahadeyero at tumakas papuntang Mindanao. Ang mga nagpapautang ay dumating sa kanilang bahay para maningil. Itinapon ang kanilang mga gamit sa labas. Si Bianca ay walang-wala, ni isang sentimo, at yakap-yakap ang kanyang 3 taong gulang na anak sa gitna ng malamig na gabi. Pagkarinig sa kwento, napamura si Marco sa galit at sinuntok ang mesa. Sinisi niya si Bianca na sa loob ng maraming taon ay namuhay ng marangya ngunit hindi nag-ingat, nag-asawa ng isang sugarol at manloloko nang hindi man lang namamalayan. Tahimik akong nakatingin kay Bianca. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa kanyang kamay. Sa kaibuturan ng aking puso, hindi ako nagagalak, ngunit ito ay isang mamahaling aral na ibinigay ng buhay para sa kanya. Dahan-dahan akong nagsalita. Binasag ang nakabibinging katahimikan. Ipinaliwanag ko kay Bianca ang tunay na dahilan ng trahedyang ito. Ang kanyang ugali na umasa at laging may nakahandang pagkain at pera mula sa kanyang mga magulang ang nag-alis sa kanya ng kakayahang maging independent at ng talas ng isip na kailangan ng isang matanda. Ipinagkatiwala niya ang buong pinansyal na aspeto sa kanyang asawa, namuhay bilang isang parasito at ginamit ang mga bagay na ninakaw mula sa pawis at luha ng kanyang hipag para mabuhay. Kapag ang isang babae ay hindi kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi marunong mamahala ng pera at maging independent, kapag dumating ang bagyo, ang pagbagsak ay hindi maiiwasan. Yumuko si Bianca, ang kanyang mga hikbi ay maririnig sa maliit na silid. Sa wakas, naintindihan niya, ngunit napakamahal ng naging kapalit. Kinagabihan, dinala ni Bianca ang kanyang anak na si Leo sa aking kondo. Ang 3 taong gulang na bata ay nakasuot ng makapal na jacket, may pagtataka sa mukha, at mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ina. Hila-hila ni Bianca ang isang malaking maleta na puno ng kanilang mga damit. Nahihiya siyang tumayo sa harap ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nakiusap siyang makituloy sila ng ilang gabi. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay maliit at magulo. Bukod pa rito, may sakit ang mga ito dahil sa pagkabigla sa balita tungkol sa pagkalugi ng kanilang manugang.
Hindi na raw niya kayang dagdagan pa ang problema ng kanyang mga magulang. Ang mga kaibigan niya ay umiiwas dahil natatakot na utangan o puntahan ng mga sindikato. Ako na lang daw ang huli niyang pag-asa. Nang makita ko ang walang malay na bata na nanginginig sa ginaw, kumirot ang aking puso. Ang mga bata ay walang kasalanan sa mga pagkakamali ng mga matatanda. Pinapasok ko sila. Ipinagluto ng mainit na lugaw na may giniling na baboy si Leo. Gutom na gutom ang bata. Mabilis na kumain at nakatulog sa sofa. Nang makatulog na ang bata, nagtimpla ako ng 2 tasa ng mainit na tsaa at inanyayahan si Bianca na umupo sa tapat ko. Direkta kong sinabi ang pakay ko ng may seryosong tono. Malinaw kong sinabi na ang apartment na ito ay 45 metro kuwadrado lamang at ito ang aking pribadong espasyo. Kailangan ko ng katahimikan para magtrabaho at magpahinga, kaya hindi ako papayag na manatili sila rito ng matagalan. Nang marinig iyon ni Bianca, muling namuo ang luha sa kanyang mga mata at nanginig ang kanyang mga balikat. Ngunit bago pa siya humagulgol at magmakaawa, kinuha ko mula sa aking bag ang isang makapal na sobre at inilagay sa mesa. Sinabi ko na ito ay 100,000 piso na cash na kinuha ko sa bangko kaninang hapon. Ipapautang ko sa kanya ang perang ito para makahanap ng isang disenteng paupahan, magbayad ng 3 buwang advance, at magkaroon ng kaunting puhunan para sa mga pangunahing pangangailangan nila. Natigilan si Bianca, nanlaki ang mga mata at tumingin sa akin. Hindi siya makapaniwala na ang hipag na dati niyang minamaliit, na walang awa niyang ninakawan ng prutas at pabango, ay handang tumulong sa kanya sa oras ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nanginginig niyang inabot ang sobre, ngunit mabilis kong inilagay ang aking kamay para pigilan siya. Mariin kong sinabi, habang nakatitig sa kanyang mga mata, na ang perang ito ay hindi libre. Ito ay galing sa aking pawis at dugo, at ipapautang ko ito na may 3 mahigpit na kondisyon. Kung lalabagin niya ang alinman sa mga ito, agad kong babawiin ang buong halaga. Ang unang kondisyon, kailangan niyang maghanap ng trabaho, kahit na tagahugas ng pinggan, tindera, o manggagawa sa pabrika, basta't kumikita sa marangal na paraan. Bawal manatili sa bahay at magmukmok. Ang pangalawang kondisyon, kailangan niyang bumili ng isang maliit na kuwaderno at itala ng detalyado ang bawat kita at gastos araw-araw. Kahit pagbili ng gulay o bigas, ay kailangang isulat, para matuto siyang mamahala ng pera at pahalagahan ito. Sa katapusan ng bawat buwan, titingnan ko ang kuwadernong iyon. Ang pangatlong kondisyon, at ang pinakamahalaga, kailangan niyang maging isang mabuting ehemplo para kay Leo. Bawal nang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang para umiyak at umasa. Matatanda na sina Mang Cesar at Aling Teresita. Kailangan nilang magpahinga, hindi pasanin ang mga problema ng kanilang anak. Bilang ina, dapat niyang protektahan at palakihin ang kanyang anak. Natahimik si Bianca, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon mga luha ng kahinaan at pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumango ng mariin, at nanginginig ngunit may determinasyon sa boses na nangakong susundin ang lahat ng aking sinabi. Kinabukasan, tinulungan ko si Bianca na tumawag ng taxi para maghanap ng mauupahang kwarto. Habang papalayo ang taxi, tahimik akong umasa na ang pangyayaring ito ay magiging isang tulay para sa aking hipag na tuluyang maging isang responsableng tao. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na ang Disyembre. Ang malamig na hanging amihan ay dumating sa Maynila, dala ang nanunuot na ginaw. Ang abala at nagmamadaling kapaligiran ng mga araw bago ang Pasko ay ramdam sa bawat kalsada. Nag-uumpisa ng maghanda at maglinis ang bawat pamilya. Ngayon ay 15 ng Disyembre. Habang tinatapos ko ang isang financial report sa opisina, tumunog ang aking telepono. Nakita ko sa screen ang numero ng aking biyanan. Ilang buwan nang hindi tumatawag sa akin si Aling Teresita. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo bago sagutin. Sa kabilang linya, ang boses ni Aling Teresita ay malumanay at nag-aalangan, malayo sa dating mataray na tono. Kinumusta niya ako, tinanong kung abala ba ako sa trabaho, at pagkatapos ay nag-aalangan siyang inanyayahan akong umuwi para maghapunan. Ipinagmalaki niyang maaga siyang namalengke, bumili ng sariwang giniling na baboy, karot, at kinsay para gumawa ng lumpia. Ang paborito ko raw na ulam, sabi niya, miss na rin daw ako ng biyenan kong lalaki. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, lumambot ang aking puso at nakaramdam ng kaunting init. Ngunit ipinaalala sa akin ng aking isipan
na ang lahat ng sugat ay nangangailangan ng sapat na panahon para maghilom. Ang masyadong madaling pagbabalik ay maaaring mag-alis ng halaga ng mga mamahaling aral na unti-unting natututunan ng buong pamilya. Pinanatili kong malumanay ang aking boses. Magalang na nagpasalamat sa kanyang paanyaya. Nagdahilan akong kasagsagan ng year-end closing sa kumpanya. Tambak ang trabaho at kailangan mag-overtime, kaya humingi ako ng paumanhin na hindi makakauwi. Binati ko silang magkaroon ng masarap na hapunan. Narinig kong bumuntong hininga si Aling Teresita, puno ng panghihinayang at nagpaalalang mag-ingat ako bago ibaba ang telepono. Bandang 7:00 ng gabi, kararating ko lang sa aking kondo at magsasangag na sana ako ng may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo roon si Marco, nakasuot ng makapal na jacket. Namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa ginaw. Dala niya ang isang thermal food container. Pumasok si Marco, isinabit ang jacket at binuksan ang container. Ang mabangong amoy ng bagong pritong, malutong na lumpia ay kumalat sa buong silid. Kasama nito ang isang mangkok ng sukang may bawang at sili na napakaganda tingnan. Sabi ni Marco, alam daw ng nanay niya na hindi ako makakauwi, kaya pinilit siyang ibalot ng maayos at magmotor ng ilang kilometro para dalhin sa akin habang mainit pa. Nag-aalala raw ang nanay niya na baka magpalipas ako ng hapunan dahil sa sobrang trabaho. Inihanda ko ang mga pinggan. Magkaharap kaming kumain sa maliit na mesa. Sa pagkagat ko sa malutong na lumpia, ang lasa ng matamis na karne na may halong bango ng kabute, naramdaman ko ang pagiging metikuloso at pagmamahal ng gumawa nito. Sa buong hapunan, walang tigil si Marco sa paglalagay ng pagkain sa aking plato. Nagkukwento tungkol sa kanyang ama na abala sa pag-aalaga ng mga halaman at tungkol kay Bianca na nakahanap na ng trabaho bilang kahera sa isang supermarket malapit sa kanyang inuupahan. Gabi-gabi raw ay maingat niyang kinukwenta ang kanyang mga gastos. Pagkatapos kumain, nagtimpla si Marco ng mainit na chamomile tea. Ipinagtimpla niya ako at tiningnan ng malalim. Nag-aalangang nagtanong, malungkot ba daw ako na mag-isa? Tinanong niya kung kailan ko balak bumalik sa bahay. Miss na raw ako ng kanyang mga magulang at niya. Hinawakan ko ang mainit na tasa. Ramdam ang init na dumadaloy sa aking mga palad. Ngumiti ako, isang ngiti na pinakapayapa sa lahat. Tiningnan ko ng diretso si Marco at tapat na sumagot. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik at baka hindi na ako tuluyang bumalik doon. Sinabi ko sa kanya na sa maliit na apartment na ito, natagpuan ko ang kapayapaan. Ini-enjoy ko ang malayang buhay, ang alagaan ang sarili ko, ang matulog ng mahimbing tuwing linggo nang walang nanghuhusga, ang gastusin ng perang pinaghirapan ko nang walang matang mapanuri. Kailangan ko ng panahon para maghilom ang mga lumang sugat at para makita kung ang pagbabago ng kanyang pamilya ay tunay at pangmatagalan o isang pansamantalang solusyon lamang. Nang marinig iyon ni Marco, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata ngunit hindi siya tumutol. Tumango siya at dahan-dahang sinabi, "Irerespeto ko ang desisyon mo at maghihintay ako." Lumipas ang holiday season sa gitna ng matinding lamig. Sabado ng umaga sa unang linggo ng bagong taon, habang nililinis ko ang aking balkonahe na puno ng mga bulaklak, may kumatok sa pinto. Akala ko ay delivery, kaya nagmamadali akong lumabas. Ngunit ang nasa harap ng pinto ay hindi delivery man, kundi ang aking biyenan. Dala ni Aling Teresita ang 2 malalaking plastic bag na puno. Nakasuot siya ng isang makapal na pangginaw, at ang kanyang mukha na dati nang may mga guhit ng panahon ay tila mas naging malungkot. Nagulat ako at mabilis na tinulungan siyang dalhin ang mga mabibigat na bag at inanyayahan siyang pumasok. Ito ang unang pagkakataon mula nang bumukod ako na tumuntong siya sa aking apartment. Umupo si Aling Teresita sa maliit na sofa, tiningnan ang paligid ng silid na puno ng liwanag at halaman. Sinabi niyang kahit maliit ang bahay, malinis at maaliwalas naman. Nagtimpla ako ng pinakamasarap na tsaa at inalok siya. Humigop si Aling Teresita at itinuro ang 2 plastic bag. Sabi niya, iyon daw ay mga espesyal na longganisa at bagoong na galing pa sa probinsya. Alam daw niyang paborito ko ang mga iyon, kasama ng mainit na kanin tuwing malamig ang panahon, kaya nag-abala siyang sumakay ng tricycle para dalhin sa akin. Habang tinitingnan ko ang simpleng regalo na puno ng tunay na pag-aalala, nanlabo ang aking mga mata. Ngunit ang mas nakakabagbag damdamin ay ang mga sinabi ni Aling Teresita pagkatapos noon. Ibinaba niya ang tasa. Pinagsalikop ang kanyang mga payat na kamay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. Sa nanginginig na boses, humingi ng tawad si Aling Teresita sa akin.
Sinabi niyang sa mga buwan na wala ako, doon niya naintindihan ang hirap at pagod ng isang dedikadong manugang. Nagsisisi siya dahil sa loob ng maraming taon ay naging bulag siya. Kinampihan si Bianca, sinuway si Marco, at itinuring na obligasyon ang aking pera at pagsisikap. Inamin niyang naging makasarili sila. Itinulak ang isang babaeng galing sa ibang lugar na mag-asawa sa kanila hanggang sa puntong umalis ito at bumili ng sariling bahay. Ikinuwento niya na mula nang magtrabaho si Bianca at magpadala ng isang kahon ng gatas para sa kanila buwan-buwan, doon niya naramdaman kung gaano niya minamaliit ang aking pawis at dugo noon. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang magaspang na kamay ay may kakaibang init. Umiyak siya at tumulo ang luha sa aking kamay. Nagmakaawa siyang patawarin ko ang kanilang mga pagkakamali. Sinabi niyang kung galit pa rin ako at ayaw pang bumalik, ayos lang. Ngunit umaasa siyang tuwing katapusan ng linggo o holidays. Uuwi ako para kumain kasama nila para hindi sila malungkot. Ipinangako niya sa harap ng kanilang mga ninuno na kung babalik ako para kumain, ako ang magiging pinakamahalagang bisita. Uupo lang daw ako at makikipagkwentuhan sa aking biyenan. At lahat ng gawain sa kusina ay sila na ni Marco ang bahala. Walang sino man ang may karapatang utusan o saktan ang aking damdamin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa kaibuturan ng puso ng aking dating mahigpit na biyenan, ang lahat ng sama ng loob na naipon sa akin ay biglang naglaho na parang yelo sa sikat ng araw. Kumuha ako ng tissue. Dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha, ngumiti at tumango. Ang paghingi ng tawad na ito, bagamat huli na, ay gumising sa tunay na pagmamahal sa pamilya. Pinagdugtong nito ang malalalim na lamat sa aming relasyon na akala ko ay hindi na maisasalba. Sabado ng umaga, biglang sumikat ang araw sa Maynila pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Tulad ng aking pangako sa aking biyenan, nagpasya akong magmotor pabalik sa 3 palapag na bahay sa Quezon City para sa isang pananghalian. Kabaligtaran ng mabigat na pakiramdam tuwing uuwi ako noon, ngayon ay magaan ang aking loob. Dumaan ako sa isang flower shop at bumili ng isang bungkos ng mabangong puting liryo. Gusto ng biyenan ko ang liryo ngunit dati ay lagi niyang tinatanggihan. Sinasabing mahal at pinagbabawalan akong bumili. Ngayon, binili ko ang bulaklak bilang isang anak, isang bisitang umuuwi. Pagparada ko pa lang sa harap ng gate, narinig ko na ang tunog ng pagpiprito at ang mabangong amoy ng sinigang na isda mula sa kusina. Nang marinig ang tunog ng motor, nagmamadaling lumabas si Marco para buksan ang gate. Nakasuot siya ng apron na may guhit, hawak pa ang sandok. Nang makita niya ako, nagliwanag ang kanyang mukha. Kinuha niya ang mga prutas at bulaklak mula sa akin at maingat na ipinasok ang motor sa garahe. Pagpasok sa sala, nakita kong malinis at maayos na ang bahay. Si Aling Teresita ay abala sa paghihiwa ng mga gulay. Nang makita niya ako, tuwang-tuwa siyang iniwan ang ginagawa, nagpunas ng kamay at sinalubong ako. Kinuha niya ang mga bulaklak. Pinuri kung gaano kaganda at kabango, at agad na naghanap ng florera para ilagay sa mesa. Paulit-ulit niya akong sinabihan na umupo at magpahinga sa sala, uminom ng maligamgam na tubig, at bawal na bawal akong tumulong sa kusina. Umupo ako sa pamilyar na sofa at tumingin sa paligid. Lahat ay pareho pa rin, ngunit ang kapaligiran ay ganap nang nagbago. Sa kusina, si Marco at Aling Teresita ay nag-uusap tungkol sa pagtitimpla ng pagkain. Ang kanilang maayos na pagtutulungan ay nagpapakita na sanay na silang mag-asikaso ng kanilang pagkain. Lumabas ako sa maliit na hardin. Si Mang Cesar ay nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng makapal na salamin, at may hawak na maliit na panghinang. Nang makita niya ako, ngumiti siya at tinawag ako. Sa kanyang maliit na mesa ay may mga piraso ng kahoy at liha. Maingat niyang itinaas ang isang pares ng makintab na kutsara at tinidor na gawa sa kamagong. Dahan-dahang ikinuwento ni Mang Cesar na ang pares ng kutsara at tinidor na ito ay regalo mula sa isang matalik na kaibigan. Itinago niya ito at ngayon lang inilabas para pakinisin. Gamit ang panghinang, maingat niyang inukit ang pangalang Carmela sa dulo ng mga ito. Sabi niya, lahat sila sa bahay ay may kasalanan sa akin. Siya, bilang ama, ay naging tahimik at hinayaang magdusa ang kanyang manugang. Ang pares ng kutsara at tinidor na ito ay ginawa niya para sa akin bilang isang pagpapatunay ng aking hindi mapapalitang pwesto sa pamilyang ito. Hawak ang mabibigat na kutsara at tinidor, naramdaman kong nanlabo ang aking mga mata. Ang pagmamahal ng isang tahimik, ngunit malalim na biyenan,
ay umantig sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Inihain ang pananghalian sa isang malaking mesa. May sinigang, nilagang baboy, at pritong isda. Lahat ay simpleng pagkain, ngunit puno ng init ng pamilya. Pinaupo ako sa pinakapangunahing pwesto sa tabi ni Mang Cesar. Ang kutsara at tinidor na may pangalan ko ay maingat na inilagay sa isang puting lalagyan. Sa gitna ng pagkain, biglang ibinaba ni Marco ang kanyang mangkok at tumayo. Tumingin siya sa akin ng may katapatan, at pagkatapos ay sa kanyang mga magulang. Malinaw niyang sinabi, "Mula ngayon, lubos niyang irerespeto ang aking personal na espasyo. Nauunawaan niyang ang kalayaan ko sa maliit kong apartment ay bunga ng aking pagsasarili at katatagan. Hindi niya ako pipiliting bumalik agad. Gusto niyang gamitin ang panahon at mga gawa para patunayan sa akin na nagbago na siya, na isa na siyang responsableng asawa na kayang protektahan ang kanyang pamilya." Ang mga sinabi ni Marco ay nagdulot ng katahimikan na puno ng emosyon na sinundan ng masayang tawanan. Walang tigil si Aling Teresita sa paglalagay ng pagkain sa aking plato. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, tunay kong naramdaman ang tamis ng kaligayahan sa isang pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon, at malapit na ang bagong taon. Ang mga kalsada ng Maynila ay puno ng mga dekorasyon at mga taong abala sa pamimili. Hindi tulad ng mga nakaraang taon na kailangan kong mag-isa, na mag-asikaso ng lahat mula sa pamimili hanggang sa paglilinis para sa pamilya ng aking asawa. Ngayon ay napakagaan ng lahat. Inayos ko lang ang aking 45 metro kwadradong apartment, bumili ng ilang dekorasyon at naghanda ng maliit na handa. Lahat ng paghahanda para sa Noche Buena sa Quezon City ay inasikaso ni na Marco at ng kanyang ina. Paminsan-minsan ay tumatawag si Marco para ipagmalaki ang kanilang mga paghahanda. Hapon ng Disyembre 30, umuwi ako sa bahay ng aking biyenan para sa medianoche. Pagpasok ko, ang amoy ng sariwang prutas at malinis na bahay ay lumikha ng isang masayang kapaligiran. Ang Christmas tree ay nagniningning sa isang sulok. Inihain ang hapunan na puno ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Isang platter ng queso de bola at hamon, isang mangkok ng macaroni salad, lechon, at sari-saring kakanin. Ang buong pamilya ay nagtipon sa hapagkainan. Kasama na rin si Bianca at si Leo. Si Bianca ay mas payat ngayon, ngunit mas mukhang matatag at mature. Si Leo ay masayang tumatakbo-takbo suot ang kanyang bagong damit. Nang makaupo na ang lahat, itinaas ni Mang Cesar ang kanyang baso. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng pamilya. Sa malumanay na boses, nagsalita siya. Sinabi niyang papalipas na ang lumang taon, dala ang mga kalungkutan at pagkakamali. Bilang pinakamatanda, humingi siya ng paumanhin sa akin. Nagsisisi siyang nanatiling tahimik at hinayaan akong magdusa. Pinasalamatan niya ang aking katatagan na gumising sa buong pamilya. Binigyan din niya ng lakas ng loob si Bianca, na kung saan man siya nadapa ay doon din siya babangon. Ang mga salita ng aking biyenan ay nagdulot ng emosyon. Pinunasan ni Aling Teresita ang kanyang mga luha. Yumuko rin si Bianca at umiyak. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang aking kamay. Itinaas ko ang aking baso. Binati sila ng kapayapaan at kalusugan para sa bagong taon. Lahat ng galit ay napalitan ng pagmamahal at pag-unawa. Bago maghating gabi, kumuha ng litrato si Marco. Nagsama-sama kami, nakangiti ng buong saya. Sa larawan, sa gitna ng masaganang handaan, ang kutsara at tinidor na may pangalan ko ay nakalagay sa gitna. Hindi lang ito isang pares ng kutsara at tinidor, kundi simbolo ng pagkilala at ng posisyon na muli kong nakuha sa pamamagitan ng aking katatagan at dignidad. Ang mga unang araw ng bagong taon ay lumipas ng payapa. Nagpahinga ako, nagbasa, at nakipagkita sa mga kaibigan. Hindi ko na kailangang asikasuhin ang mga bisita o maghugas ng sangkatutak na pinggan tulad ng dati. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng halaman, may kumatok. Nagulat ako nang makita ang aking mga biyenan at si Marco. Nakapormal na damit si Mang Cesar at si Aling Teresita ay nakasuot ng eleganteng bestida. May dala si Marco na isang basket ng prutas. Pagkatapos ng mga pagbati, inilabas ni Aling Teresita ang isang lumang kwaderno. Ibinigay niya ito sa akin at sinabing gusto nilang ipa-audit sa akin ang kanilang mga nagawa sa loob ng halos isang taon. Binuklat ko ang kwaderno at nakita ang detalyadong listahan ng kanilang mga kita at gastos. Bawat pensyon, bawat ambag ni Marco, at bawat gastusin mula sa gulay hanggang sa gamot ay nakasulat. Nagulat ako.
Ipinagmalaki ni Aling Teresita na mula nang umalis ako, natuto silang magtipid. Sa simula ay mahirap, ngunit dahil sa kwaderno, natuto silang magbadyet. At ang pinakamaganda, ipinakita niya ang huling pahina kung saan nakasulat ang kabuuang naipon nila. Dahil sa pagtitipid, nakapag-book sila ng isang biyahe papuntang Palawan. Ito ang unang beses na sasakay sila ng eroplano at magbabakasyon ng malayo. Nang makita ko ang saya sa kanilang mga mata, napuno ako ng galak. Patunay ito na tuluyan nang nagbago ang pamilya ng aking asawa. Natuto na silang maging independent at humanap ng sarili nilang kaligayahan. Sinabi ni Marco na ang biyaheng iyon ay sarili nilang gastos. Humanga ako sa kanilang determinasyon. Ibinigay ko pabalik ang kuwaderno at taos pusong binati sila. Dumating ang Marso, kasabay ng papasok na tag-araw sa Maynila. Isang taon na pala ang lumipas mula nang bumukod ako. Isang taon na puno ng mga pagbabago. Para sa anibersaryo, nag-organisa si Marco ng isang maliit na salo-salo sa isang restaurant. Dumating ang buong pamilya. Ang aking mga biyenan ay masigla pagkatapos ng kanilang bakasyon sa Palawan. Dumating din si Bianca, suot ang kanyang uniforme. Ipinagmalaki niyang dahil sa kanyang sipag, nakatanggap siya ng bonus at naibayad ang tuition ni Leo, nakabili ng bagong damit para sa anak, at nakapagbigay ng regalo sa kanyang mga magulang. Napangiti ako. Ang hipag kong dati ay walang pakialam sa pera ay natuto ng pahalagahan ang halaga ng pagtatrabaho. Alam kong ang 100,000 ipinahiram ko ay naging tulay para siya ay magbago. Sa gitna ng salo-salo, biglang tumayo si Marco. May kinuha siyang isang maliit na pulang kahon. Tumahimik ang lahat. Lumapit siya sa akin at binuksan ang kahon. Sa loob, hindi alahas, kundi isang makintab na susi ng bahay. Ipinaliwanag ni Marco na ipinabago nila ang lahat ng kandado sa bahay. Isang dahilan ay para maiwasan ang dating asawa ni Bianca, at isa pa ay para magsimula muli, at ang susing ito ay para sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay, at seryosong sinabi na ang pagbibigay ng susi ay hindi para pilitin akong bumalik. Nirerespeto niya ang aking kalayaan. Ang aking kondo ay mananatiling aking mundo, ngunit ang 3 palapag na bahay ay ang aking kanlungan. Ang aking malaking pamilya. Kapag napagod ako, kapag na-miss ko sila, o gusto ko lang umuwi, gamitin ko lang ang susing ito para pumasok. Hindi ko kailangan magpaalam, dahil iyon ay mananatiling aking tahanan, kung saan ang pinto ay laging bukas para sa akin. Hawak ang malamig na susi. Naramdaman ko ang bigat nito. Hindi na ito susi ng pagkakakulong, kundi susi ng pamilya at pag-unawa. Nagtapos ang salo-salo sa masayang tawanan at mahigpit na yakapan. Dumating ang Abril, puno ng sikat ng araw, at maaliwalas na simoy ng hangin. Isang linggo ng umaga, naisipan kong bisitahin ang aking mga biyenan nang hindi nagpapaalam. Sumakay ako ng taxi papuntang Quezon City. Tumayo ako sa harap ng pamilyar na gate at ginamit ang bagong susi. Dahan-dahan itong bumukas. Pagpasok ko, isang payapang tanawin ang bumungad sa akin. Si Mang Cesar ay nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Sa kusina, si Aling Teresita ay nagluluto. Sa sala, si Marco ay naglilinis ng sahig. Si Bianca ay nandoon din, tinutulungan ang kanyang ina habang si Leo ay naglalaro. Walang nakapansin sa akin hanggang sa sumigaw si Leo. "Tita Carmela!" Sabay-sabay silang napalingon, puno ng saya, at gulat ang kanilang mga mukha. Sinalubong ako ni Marco, kinuha ang aking dala. Inalalayan ako ni Aling Teresita paupo at binigyan ng malamig na inumin. Sabi ni Mang Cesar, "Tamang-tama ang dating ko." Dahil nagluluto sila ng paborito kong ulam. Naupo ako ng payapa, nakikipagkwentuhan sa kanila. Naging napakasaya ng aming pananghalian. Ramdam ko ang dalisay na pagmamahal. Walang bahid ng pagkalkula o pagsasamantala. Gabi, pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na akong uuwi. Hinatid ako ni Marco sa aking kondo. Hinalikan niya ako sa noo at nagpaalam. Pagpasok sa aking tahimik na apartment, kinuha ko ang susi ng bahay nila. Sa tabi ng pinto, may isang maliit na sabitan. Maingat kong isinabit ang susi ng bahay sa Quezon City, sa tabi ng susi ng aking kondo. Ang dalawang susi ay magkatabing nakasabit, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Habang tinitingnan ko sila, napangiti ako ng buong puso. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, natanto ko ang isang malalim na katotohanan. Ang mga babae ay hindi ipinanganak para ikulong ang sarili sa bulag na sakripisyo, o piliting pumili sa pagitan ng kalayaan at pamilya. May karapatan tayong hawakan ang pareho. Isang susi na nagbubukas sa pinto ng personal na kalayaan at kapayapaan.
kung saan maaari tayong maging ating sarili. At isang susi na nagbubukas sa pinto ng isang pamilyang tunay na nagpapahalaga, nakakaunawa, at nagmamahal sa mga halagang dala natin. Ngayon, ang buhay ko ay ganap ng buo, mga giliw na tagapakinig. Sa pagtatapos ng kwento ni Carmela at ng makahulugang dalawang susi, tiyak na may iba't ibang emosyon ang bumabalot sa atin. Marahil, sa pamamagitan ng kwentong ito, natanto natin na ang pagtitiis at sakripisyo ng isang babae ay mahalaga, ngunit nagkakaroon lamang ito ng tunay na halaga kapag ito ay inilagay sa tamang lugar at pinahahalagahan ng mga mahal sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang pag-atras ay magdudulot ng kapayapaan at hindi rin sa lahat ng oras, ang pagtitiis ay masusuklian ng pag-unawa. Minsan, kailangan nating maging matatag at magtakda ng malinaw na hangganan, mahalin at protektahan ang ating sariling halaga. Ang kilos na ito ay hindi pagiging makasarili, kundi ang pinakamahusay na paraan upang gisingin ang mga tao sa ating paligid, upang maunawaan nila ang kahalagahan ng pagtutulungan bago pa mahuli ang lahat. Madalas nating ituring na normal ang mga bagay na laging nariyan, at kapag nawala na sa kapa nating hahanapin, ang kwento ngayon ay isang mamahaling aral din tungkol sa pakikitungo sa mga kapamilya. Isang paalala na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dahilan para manamantala o umasa, kundi dapat itong laging pinagyayaman ng respeto, pagsasarili at pasasalamat. Ang isang babaeng may paninindigan ay hindi kailangang pumili ng bulag na sakripisyo dahil sa pamamagitan ng kanyang dignidad, may kakayahan siyang hawakan ang parehong personal na kaligayahan at pagmamahal ng pamilya.